Sa gilid ng Pata River sa Namuac, Sanchez Mira, nakatayo noon ang kauna-unahang simbahan na itinayo sa Cagayan. Mahigit 4 na siglo na ang tanda nito at minsan naging pinakamalaking sentro ng pananampalataya sa hilagang kanluran ng lalawigan. Dito dumadayo ang mga tao mula sa malalayong bayan upang makinig sa misa at marinig ang tunog ng kampana na umaalingaw-ngaw sa buong kapatagan. Pero ngayon, bakas na lamang ang natitira. Mga pader na guho, tinutubuan ng damo at mga batong tila humihinga ng alaala. Ano nga ba ang kwentong hindi naisulat? Mga kwentong natabunan ng lupa o tinangay ng ilog? Mga kwentong naghihintay ng muling mabuhay sa ating alaala. Sa sitio Nagsimbaanan, Barangay Namuac, Bayan ng Sanchez Mira, dito matatagpuan ang kauna-unahang simbahan ni tinayo ng mga Espanyol at ng mga paring Dominiko sa lumang Nueva Segovia na ngayoy tinatawag na lambak ng Cagayan. Noong 15 ng Hunyo taong 1575 sa pangangasiwa ng mga paring Dominiko, itinayo rito ang simbahan ng Santa Maria Magdalena. Pinangunahan ito ni Padre Miguel de San Jacinto at Gaspar Zarfate. Dito mismo nagtipon-tipon ang mga tao noon, galing pa sa malalayong bayan para magsimba. Pero ang malaki at magarbong simbahang ito, ngayoy guho na lang. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Anong mga kwento ang naiwan sa pagitan ng mga batong ito? At sa puso ng mga taong nakapaligid dito, buhay pa rin ba ang alaala ng simbahan ng Pata? O tita, dati madamdamang mo bang istorya o no, amumpay ba iti lugar nga nagsimbaanan? Ako ang mutahan ni tagatong. Nagsimbaanan. Detoy, kami na gano'n upin kami itong magpapit nila. Dito nagsimbaanan. Historical place here. Wow. Ito ay, ayan dayo. Dito sa lutsud mo, paano araw niya, ang tawanan, haan ko ang mot istorya pinagsimbaanan kasi anak to tari tagat yun. Han ko pa nga amo deta kasi anak met related ti deta about nagsimbaanan kasi awan pa amok ata awan mo't pang mangag ko kasi Hangko amo eta nagsimbaanan or di store na ngem adem baga ni mamang ko nga lumapang ka nagsimbaanan nakagiltilaw or agibaga ni ada iti kasi nagkuan iti katati nga tao jay baka makasagsagit kay iya makita iso lang iti amo. Awan amok about nagsimbaanan kasi taktak lamang ngagkan tatalangan sinmikan etang nagsimbaan. Awan ti amo, only, musak kuma, ti adda idin, sa kuma ti mang open dati simbaan. I should be the earliest person here. Di ba ka? Tanang kasi, no? By the friars, and now it has spread its wings into... Saint Mary Magdalene was a convert from a sinner to a saint, and he was the first missionary to the apostles. He was the one who told the apostles that true enough, the Lord has risen, and because of that faith, Christianity was spread all over the world, and it reached us before and now. 1400s, by 1700s. Hindi na po namin sinabi. It was here in this church, shortly after the founding of the civil province of Cagayan and the erection of the then Diocese of Nueva Segovia, nga idi, nandyan pa lang po sa lalo, ditoy, naggapuan na iti umun-una actually na nabunyagan iti kina Kristiyano.
binagan na ket ni si Riban ken 7 nga tattao na. Si Riban was the chieftain of Pata, of the then village of Pata. Ken isuna ken digijay 7 nga kakadwana iti imong una nga nagbalin nga Kristiyano nga Katoliko ti entero nga Cagayan. So we can rightfully say na this is where it really all began. Although iti nangrugyan na, iti faith, iti pinili da nga seat, iti diocese pa lang idi, ken iti simbaan ket di jay lalo, ngem ditoy tinagapuan na di jay imuna nga Kristiyano, ditoy Cagayan. However, na ang ating bayang San Cesmira ay matagal ng importanteng bayan. Hindi man bayan pero importanteng area. Dahil bago pa man dumating ang mga Espanyol para magtayo ng kanilang simbahan, tayo po ay talagang pinupuntahan na ng mga traders, kapwa natin traders, upang makipagpalitan ng produkto. Hindi naman basta-basta nakikipagpalitan ng produkto yung mga yan kung walang importanteng lugar doon sa kanilang pinupuntahan. So, in short, matagal na po na merong pride of place ang NAMWAC in particular. So, palakpakan po natin ang NAMWAC. Kasi nakatulong po na nandito kayo dahil naintindihan na nila na hindi kayo maghuhukay ng ginto. Ang huhukayin nila ay kasaysayan. Perpetual health prisoners yung karamihan dito. Talaga na iso, according to the umay nga bisita, iso Bagata. That this is the biggest old church in Cagayan. Can identify ni kabaklanan na narigrig di Carayan, pero awambot di makaprove talaga nga di nga naman. So somebody say na yung mga matatanda rin nasasabi nila na nakakaba nila noong araw, pero anong dahilan kung bakit hindi nila ituro noon, bakit pa naiiwanan kung halimbawa totoong nandoon yung belt na yon. So how come nga nawala? Yan ang nagiging problema kasi maraming nagsasabi na yung mga mangingisda noong araw nahawakan pa nila doon sa ilalim ng tubig. Pero ang tanong ko doon is, kung nakakapa nila nung araw, bakit hindi nila tatalian, hindi na bibitawan yun para kukunin, halimbawa, di ba? So, pwedeng sabi-sabi lang nung matatanda noon, hindi natin masabi kung ano talaga yung totoo. Ganun, ang pagkaintindi ko doon. Noong una, tinanong ko ang sarili ko, ano nga ba ang istorya ng makasaysayang simbahang ito? Ngayon, alam ko na, ang Pata Church ruins ay tunay na mayaman sa kasaysayan, na sa bawat halakhak ng matatanda, sa bawat kwento ng magulang sa anak, at sa bawat batong nanatiling nakatayo kahit tinatabunan ng panahon. At dito nagsisimula ang kwento, hindi bilang pagtatapos, kundi bilang panyaya. Panyaya na maghanap, magtanong, at magbukas ng mga pinto patungo sa nakaraan. Sapagkat sa lahat ng dulo ng lahat ng ito, ang tunay na kasaysayan ng simbahan ng Pata ay hindi nakasulat sa libro. Ito'y buhay, humihinga, at naghihintay na muli nating pakinggan. Stones, ginagano. Sa ilalim. Anak, dito. 1400.